Praise God. Praise God. Magandang umaga po muli sa mga taga-palengke, mga nagtitinda at mga namimili. Ako po ay muling nandito, pinadala sa inyo ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang salita. Ako po ay mananalangin na dakilang Ama na nasa langit. Marami pong salamat muli. Ako ay dinako mo sa lugar na ito upang iparinig sa kanila ang iyong mga salita, na sa kanila ay magliligtas, na sa kanila ay magpapala, na sa kanila, Panginoon, ay mag-iingat at magbibigay sa kanila ng kaligtasan. O Panginoon, o Panginoon. Holy Spirit, ikaw ang patuloy na mangusap sa akin. Ikaw ang mangusap sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isip, sa kanilang mga espiritu at kaluluwa, nang sa gayon maliwanagan sila. Let your anointing fall upon me. At anumang espiritu ng kaaway na sa akin ay manggugulo at aagaw ng salita ng Diyos sa mga nakakapakinig, ginagapos ko mga espiritu nito at tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. And I release ikaw, Holy Spirit, ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan from here up to 1 kilometer radius. Panginoon, Panginoon, mangusap ka sa kanila. Ikaw ang mataas, ikaw ang maluwalhati, at ikaw ang magligtas. And I command the mighty angels of God, palibutan ako, at huwag palapitin sa akin ang mga espiritu na hindi mula sa Holy Spirit. At binabalaan ko sino man na sa akin ay mananakit. In the mighty name of Jesus, huwag nawang mangyari. Because God's curse will be upon you when you touch God's anointed preacher. In Jesus' name, amen, amen. So magandang umaga po muli sa inyong lahat. Sabi sa Isaiah 55 verse 1, O lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, magsiparito kayo, kayo'y magsibili, at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas, ng walang salapi at walang bayad. Dito po pinapakita sa atin ng Panginoon sa ating lahat ng mga taga rito na ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na tayo daw po ay magsiparito sa Kanya. Ngayon 2026, magsiparito tayo sa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Ngayon 2026. Mga kapatid, pahirap ang buhay ng tao. Kaya ang tao ay inimbitahan ng Panginoon. Sabi niya, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Magsiparito kayo, kayo magsibili at magsikain. Oo, kayo magsiparito, kayo magsibili ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad. Ibig sabihin po mga kapatid, tayo daw na nauuhaw, tayo na nagugutom, tayo na maraming problema. Sa araw-araw, lumapit daw tayo sa Panginoon. Unahin mong lumapit sa Panginoon ngayong 2026. Sa hirap ng buhay natin ngayon, kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, isang araw ay susuko ka sa hirap ng buhay. Sabi ng Panginoon, kayong nauuhaw, magsiparito kayo sa tubig, at siyang walang salapi,
maging sa pinansyal. Kapag tayo ay nagkukulang sa pinansyal, kailangan mo ng pinansyal, lumapit ka sa Panginoon. Mga kapatid, ang susi upang pagpalain ka ngayong 2026 ay ang Panginoon, si Jesus Christ. Sapagkat ang Panginoon ay hindi nawawalan, ang Panginoon ay hindi nasasaid, at ang Panginoon ay hindi nauubusan. Kaya mga kapatid, sa Panginoon tayo lumapit. Ang sabi rito, kayo magsibili at magsikain, o kayo magsiparito, kayo magsibili ng alak at gatas na walang salapi at walang bayan. Mga kapatid, mga taga-palengke, ngayong 2026, magsiparito tayo sa Panginoon. Iwanan na natin sa 2025 lahat ng mga negatibong nangyari sa buhay natin. At ngayong 2026, lumapit ka sa Panginoon, magsipilit ka sa Panginoon. Ibig sabihin, kung saan nandun ang Panginoon, pumunta ka. Kung saan nandoon ang may pagpapahayag ng salita ng Diyos, makinig ka, pumunta ka. Kung saan may gawain ng Panginoon, pumunta ka. Yun po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Ang ibig sabihin lang nito, ngayong 2026, i-priority mo ang Panginoon. Gawin mong number 1 ang Panginoon sa buhay mo. Dahil kung hindi, para ka lang, inulit mo lang yung 2025, walang pagbabago. Ngayong 2026, kung nais mo ng pagbabago, kung nais mo ng pagpapala, magsiparito kayo sa Panginoon, ang sabi niya. Siya po mismo nag-utos sa atin. Lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Ibig sabihin, sila na nangangailangan ng ano paman, lumapit sila sa Panginoon. Ano mang pangangailangan natin, kayang katagpuin ng Panginoon, kayang ibigay ng Panginoon. Yan man ay kagalingan, yan man ay kalayaan sa mga bisyo, yan man ay pananalapi o pinansyal. Ang Panginoon hindi magkukulang sa lahat ng bagay. Ang Panginoon ay nag-uumapaw. Ang Panginoon ay parang batis na hindi nauubusan ng tubig. Ang Panginoon ay puno ng biyaya sa sino man lumalapit sa Kanya. Subalit sa paglapit natin sa Panginoon, tayo magpakumbaba. Tayo ay magpakumbaba, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at papasukin natin si Jesus sa ating mga puso. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. At doon na mag-uumpisa ang pagbabago sa buhay natin. Wala si Kristo, walang pagbabago. Mga kapatid, kung nais mo may pagbabago ang taon na ito, ay lumapit ka, umarito ka sa Panginoon. Kung ikaw nananawa na sa kahirapan, lumapit ka sa Panginoon. Kung ikaw ay nagugutom,
lumapit ka sa Panginoon. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, lumapit ka sa Panginoon. Jesus is the answer for all our problems. Si Jesus ang kasagutan sa lahat ng ating mga problema. Si Jesus ang kasagutan sa lahat ng ating minimithi sa buhay. Without Jesus, walang kaligtasan, walang kagalingan, walang pagpapala. Mga taga-bulihan, mga taga-palengke, nagtitinda, namimili, lumapit kayo sa Panginoon. Sabi sa verse 2, ano't kayo'y nanggugugol ng salapi sa hindi pagkain at ang inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at pagsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Dito sinasabi ng Panginoon, sila na nagkukulang sa pananalapi o sa pera, lumapit kayo sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay ang lumalapit sa Kanya ay nagpupusog. Ang sabi ni Haring David, pagmula nang siya ay nagkaisip, ang sabi ni Haring David, hanggang siya ay tumanda, wala siyang nakita na anak ng Diyos na namalimos. Ibig sabihin, kapag meron kang Panginoon sa buhay mo, kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoong Yesus. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tayo lang ang matitigas sa ulo. Tayo lang ang mga palalo. Subalit ang Panginoon ay handang magpatawad, handang makinig sa atin na nagpapakumbaba. At nagsasabi, Panginoon, kailangan kita. Kapatid, kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Walang tao na hindi kailangan si Jesus. Walang tao na hindi kailangan ng Panginoon sa buhay niya. Ang Panginoon ang lumikha sa iyo, kaya kailangan mo siya. Alam ng Panginoon ang makapagbubusog sa atin. Alam ng Panginoon ang makakapagbigay sapat sa atin. Ang tanging mo lang gagawin, pumarito ka sa Panginoon. Ang tanging mo lang gagawin, magpakumbaba ka lang sa Panginoon. Ang tanging mo lang gagawin, pagbuksan mo ang Panginoon sa puso mo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ang pakinggan natin. Huwag ang tao sinungaling. Ang Panginoon, kagaya ng binabasa ko, ito po ay galing sa Kanya. Sabi sa verse 3, inyong ikiling ang inyong tenga at magsiparito kayo sa akin. Inyong ikiling ang inyong tenga at magsiparito kayo sa akin. Ang sabi ng Panginoon, ibig sabihin ng Panginoon, makinig ka sa Kanya. Kagaya ngayon, makinig ka sa naririnig mong salita ng Diyos. Inyong ikiling ang inyong tenga at magsiparito kayo sa akin. Kapatid, kahit grade 1, naunawaan ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, makinig ka sa Kanya, pumarito ka sa Kanya.
Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Ang sabi ng Panginoon, kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Mga taga-bulihan, mga taga-palengke, nagtitinda at namimili, mapalad po kayo at napapakinggan ninyo ang salita ng Diyos sa ibang lugar. Walang nagsasalitang kagaya nito. Kaya kayo po ay espesyal sa Panginoon. Ang lugar na ito, ang mga taga rito, espesyal kayo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa inyo, kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Ibig sabihin, ngayong 2026, pakinggan mo ang salita ng Diyos, papasukin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, sa puso mo, at ikaw ay mabubuhay. Ibig sabihin, lahat na ng bagay ay mapapasa iyo kapag pinakinggan mo at tinupad mo, ipinamuhay mo, nakinig ka sa salita ng Diyos. Ang Diyos po nagsasalita dito, binabasa ko lamang po sa inyo. At ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatuwid bagay ng tunay na mga kaarawan ni David. Dito pinabanggit ng Panginoon kung paano niya pinagpala si Haring David. Gayon din ang nakikinig sa kanyang salita at papapasukin ito sa kanyang buhay. Tayo po ay walang pinagkaiba kay Haring David. Kung paano si Haring David hidipit Gulayat, tayo din po may kanya-kanyang Gulayat sa ating mga buhay. Andiyan yung Gulayat ng problema, andiyan yung Gulayat ng karamdaman, andiyan yung Gulayat ng di pagkakaunawaan, sa mag-asawa, sa mga anak, andyan yung Gulayat ng mga bisyo, andyan yung Gulayat ng kasalanan, nandyan yung Gulayat ng kakulangan sa pananalapi, andyan din yung Gulayat ng kagutuman. Mga kapatid, si Haring David pinabagsak si Gulayat, sapagkat siya po ay mayroong Panginoon sa buhay niya. Gayon din po tayo mga kapatid. Kung meron kang Panginoon, pinapasok ang Panginoon sa puso mo ngayong 2026, kapatid. Kagaya ka rin ni Haring David. You can defeat Gulayat sa buhay mo. Walang Gulayat ang makatatagal sa taong mayroong Kristo sa buhay niya. Kapag tayo mayroong Kristo sa buhay natin, walang Gulayat ang makagagapi sa atin. Kung paano si Haring David ginapi ang Gulayat, ganon din po tayo. Wala naman po tayong pinagkaiba kay Haring David. Kung meron na din Kristo, ganun din si Haring David. Subalit, ang kainaman ni Haring David, siya, pinapapasok niya ang salita ng Diyos sa puso niya. Isinasabuhay ni Haring David ang salita ng Diyos sa buhay niya. Ganun din tayo mga kapatid.
Kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan at papapasukin mo si Jesus at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo, magiging matagumpay ka din na kagaya ni Haring David. Kaya nga po si Haring David, napagtagumpayan niya ang gulayat sa kanyang buhay. Subalit si Haring David ay laging pinapapasok ang salita ng Diyos sa buhay niya at isinasabuhay niya ang salita ng Diyos. Si Haring David, palabasan ng salita ng Diyos ng Biblia. Noong panahon ni Haring David, ang tawag pa doon ay Scriptures. Hindi kagaya natin na nasa isang libro, nandun na yung 66 books ng salita ng Diyos. Noong panahon pa nila Haring David, isa-isa po yun. Pero binabasa yun ni Haring David at isinasabuhay niya. Mga kapatid, mga tagabulihan, ngayong 2026, umpisahan natin ang 2026 nang meron Kristo sa buhay natin. Nang sa gayon, lahat ng gulayat na dumating sa buhay natin ay mapagtatagumpayan natin. Kapatid, hindi mo masasabi na kaya mo, kapatid. Pag meron biglang sumalakay sa iyong gulayat sa buhay mo, baka give up ka na agad. Kaya po mga kapatid, kagaya ni Haring David, papasukin natin ang Panginoon sa ating mga puso. Pagsisihan mo mga kasalanan mo, huwag mo nang dalhin sa 2026. At kung noong 2025, pinagsaraduhan mo pa ng pinto ang Panginoon, ngayon 2026, kapatid, papasukin mo na siya. Maawa ka sa sarili mo. Nakakaawa ang mga tao na walang Panginoon sa buhay nila. Kaya nga po kami pinababalik-balik dito sa inyong lugar sapagkat naaawa ang Panginoon sa inyo. Ang tao walang Panginoon kahapag-hapag sa paningin ng Diyos. Subalit, kung ang Panginoon ay lumalapit sa iyo at ikaw ay nagmamatigas, wala nang sagutin sa iyo ang Panginoon. Hanggat buhay ka, lalapitan ka ng Panginoon. Subalit, kung ikaw mismo ang tumatakwil sa Kanya, ang Panginoon ay pababayaan ka na rin. Kaya po, kayo mga tagabulihan, huwag niyong pabayaan ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang Panginoon. Papasukin niyo ang Panginoon sa inyong mga puso. Tanggapin niyo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yun lang ang dapat mong gawin ngayong 2026. Magsisi sa kasalanan mo. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Yun lang ang gagawin mo, kapatid, upang managana ang 2026 mo, upang mapagtagumpayan mo ang mga gulayat sa buhay mo na darating ngayong 2026. Mga kapatid, kung noong 2025, kung noong 2025,
Marami ng gulayat ang dumating sa buhay mo. At malalaking gulayat ang dumating sa buhay mo. Ngayong 2026, expect it, Panginoon. Expect natin na mas malalaking gulayat ang darating sa buhay natin. At kung wala kang Kristo, kung wala si Jesus sa buhay mo, kapatid, magagapi ka ng gulayat ngayong 2026. Gulayat ng problema, gulayat ng bisyo, gulayat ng kawalan ng direksyon, gulayat ng karamdaman, gulayat ng bisyo, gulayat ng kasalanan, gulayat ng kahirapan, gulayat ng sakit at karamdaman. Mas malalaki sila ngayong 2026. Kaya nga ipinapauna, ipinaririnig sa inyo upang makapaghanda kayo. At ang paghahanda ay hindi lamang simple. Ang paghahanda ay ang makikipagrelasyon sa Panginoong Hesus. Pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at papasukin mo si Jesus, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Kung nais mo magtagumpay sa mga gulayat na darating sa buhay mo. Hindi ko po kayo tinatakot. Yung po ang katotohanan sa buhay po natin, napakaraming gulayat. At kung wala si Kristo sa buhay mo, kagaya ng 2025, kapatid, hindi mo matatagalan ang 2026. Kaya nga po, pinapaalala sa atin ng Panginoon ang kanyang salita. Sabi rito ng Panginoon, Isaiah 55 verse 4, narito, ibinigay ko siya na pinakasaksi sa mga bayan na patnubay at tagapagputos sa mga bayan. Ang Ama, ibinigay ang kanyang pugtong na anak upang ating maging tagapagligtas. Ang Panginoon ang ating saklolo sa buhay na ito. Kapatid, kapag ang salita ng Diyos binabaliwala mo, kapatid, kahabag-habag ka, nakakahawa ka, hindi ka makatatagal sa mga gulayat sa 2026. Kaya nga, ang sabi ng Ama, narito binigay ko siya, ang aking anak, na pinakasaksi sa mga bayan, na patnubay at tagapagputos sa mga bayan. Ang Panginoon ang tagapagputos, ang Panginoon ang patnubay sa ating mga buhay. Mga kapatid, ang iba sa inyo binabaliwala ang salita ng Diyos. Nasa sa inyo po yan, mga kapatid. Subalit wala po tayong sisihan sa bandang huli. At sasabihin mo, hindi kasi ako nakinig, naging matigas ang ulo ko, naging palalo ako sa Panginoon, kaya ito nangyari sa akin. Nasa atin ang pagpili, mga kapatid, wala sa Panginoon. Sinasabi sa atin ito ng Panginoon, ikaw ang pipili. Pipiliin mo maging tagumpay o pipiliin mo maging talunan ngayong 2026. Pag wala sa Kristo, kapatid, salamat iti ako sa iyo.
magiging talunan ka ngayong 2026. Subalit, kapag si Kristo ay pinapasok mo at pinatuloy mo sa buhay mo ngayong 2026, ikaw ay magtatagumpay sa mga darating na gulayan sa buhay mo ngayong 2026. Kapatid, gulayan po yun. Malalaki po yun. Baka nga, hindi pa nga gulayan, sumuko ka na. Kaya mga kapatid, maging matalino tayo. Kagaya ni Haring David, si Haring David, pinabasa ang salita ng Diyos, pinapapasok ito sa kanyang puso, at isinasabuhay ni Haring David ang salita ng Diyos. Kaya si Haring David nagtagumpay kay Goliath. Ganon din tayo. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, isinasabuhay natin ang salita ng Diyos, lalo na ngayong 2026, kapatid, subukan mo ang Panginoon. Ang Panginoon ay hindi sinungaling kagaya natin mga tao. Tayo po ay sinungaling, subalit ang Panginoon ay hindi sinungaling. Kaya ang nagsasalita dito ang Panginoon, binabasa ko lamang po sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, Isaiah 55 verse 5, narito, ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala, at bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo. Dahil sa Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel, sapagkat kanyang niluwalhati ka. Ibig sabihin, lahat daw ng mga tao, anumang bansa, anumang lahi, natatawag sa Panginoon, ang bansang iyon ay tutulungan ng Panginoon. Ang bansang iyon ay papagtagumpayin ng Panginoon. Ang bansang iyon ay pagpapalain ng Panginoon. At sa mga tao naman, sa mga individual, ganun din po. Ang sino man lalapit sa Panginoon, ang sino man papapasukin ang Panginoon sa buhay niya ngayong 2026, mapagtatagumpayan niya ang lahat ng gulayan na darating sa kanya ngayong 2026. Mga kapatid, inihahanda kayo ng Panginoon sa mga gulayan na darating sa bawat isa sa atin ngayong 2026. Nakahanda ba tayo sa mga gulayan na darating sa buhay natin ngayong 2026? Paano ka mahanda? Una, pagsisiyan mo lahat ng mga kasalanan mo up to the present. Pangalawa, papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Mamaya maglilid ako ng panalangin. Sumunod lamang po kayo. Nang sa gayon, ang ating 2026 ay magiging masagana, magiging payapa, magiging makatwiran sa Panginoon. Mga tagabulihan, ang Panginoon ay hindi ako maaaring panatilihin dito sa inyong harapan. Baka sa ibang araw, hindi na ako rito ma-assign ng Panginoon.
sa ibang lugar na. Kapatid, kawawa po kayo na hindi makakapakinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay sa paningin ng Diyos. Lahat po tayo ay patay sa paningin ng Diyos. Nabubuhay lamang po tayo sa paningin ng Diyos kapag pinakikinggan natin ang salita ng Diyos at pinapapasok natin sa buhay natin ang salita ng Diyos. Subalit po ito ay palagi natin babaliwalain, kapatid. Ikaw rin ang mawawalan, ikaw rin ang matatalo sa bandang huli. Ang Panginoon na nagsasalita sa atin, pakinggan natin ang Panginoon. Pakinggan natin si Kristo na nagsasalita sa atin. Ang sabi pa niya, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Hanapin daw natin ang Panginoon habang nasusumpungan mo siya, sapagkat darating ang panahon na sabihin ng Panginoon, tapos na ang oras mo, hanggang dito ka na lang, at hindi mo na ako makikita. Wala ka ng pagkakataon na maligtas. Gusto ba natin marinig yun sa tinig ng Panginoon? Kapatid, hanapin natin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Hindi sa lahat ng pagkakataon masusumpungan mo ang Panginoon. Hindi sa lahat ng oras at araw pagbibigyan ka ng Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon masusumpungan mo siya. Meron lang panahon na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Subalit kapag ikaw na mismo ang nagmamatigas sa Panginoon at tumatakwil sa Panginoon, kapatid, darating ang panahon, hindi mo na siya masusumpungan. Kaya, hanggat nasusumpungan pa natin ang Panginoon, hanggat ibig sabihin, hanggat binibigyan ka ng Panginoon pagkakataon, mapakinggan mo ang kanyang salita, kapatid, papasukin mo siya. Hanapin mo siya. Kailangan mong masumpungan ng Panginoon. Ang iba sa atin, hindi nahanap ang Panginoon. Kaya ang buhay nila masalimuot, ang buhay nila magulo, ang buhay nila puno ng kahirapan, ang buhay nila ay walang kapayapaan. Kaya nga po, hanggat nasusumpungan pa natin ang Panginoon, hanggat napapakinggan pa natin ang salita ng Panginoon, hanapin mo na siya, papasukin mo na siya, tanggapin mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo, sapagkat darating ang panahon, hindi mo na siya mahanap. Hindi mo na siya makikita at siya mismo ay magtatago na sa iyo. Hindi na siya lalapit pa sa iyo, hindi ka na niya pagbibigyan sapagkat ikaw ay isang palalo na tao. Kaya nga po, mga kapatid, sa paghanap sa Panginoon, ay dapat nasa atin ang pagpapakumbaba. At sa pagpapakumbaba natin, hingin natin ng tawad ang lahat ng mga nagawa natin kasalanan. At sa pagpapakumbaba natin, tanggapin natin si Jesus
bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang dalawang bagay na nais ng Panginoon na gawin mo ngayong 2026. Hanggat masusumpungan mo siya, ibig sabihin, hanggat buhay ka pa. Kapatid, hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang sa mundong ito. Ang tanging Panginoon ang nakakaalam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. Walang nakakaalam sa atin kung hanggang kailan ka sa mundong ito. Baka ang iba sa atin, hanggang 2026 ka na lang, hanggang January ka na lang, hanggang February ka na lang. So kailangan mo hanapin ang Panginoon. Kailangan mo siyang masumpungan agad-agad. As soon as possible. Dahil kung hindi, kapatid, huwag nawang mangyari. Hindi mo na siya masumpungan dahil nalagutan ka na ng hininga. Huwag nawang mangyari na ang iba sa atin hanggang ngayong kanalang araw na ito. Kaya naman, hanggat may pagkakataon, hanggat may buhay ka, hanapin mo na siya sa buhay mo. Papasukin mo na siya sa buhay mo. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Ibig sabihin, kagaya ngayon, malapit ang Panginoon sa inyo sapagkat napapakinggan nyo ang salita ng Diyos. Magsitawag na po kayo sa Panginoon samantalang siya'y malapit. Ibig sabihin, malapit dahil napapakinggan mo ang salita ng Diyos. Kagaya ngayon. So, ibig sabihin, ngayong araw na to, tumawag ka na sa Panginoon. Papasukin mo na si Jesus sa puso mo, sa buhay mo. Sapagkat ang araw ng bukas, hindi natin masasabi kung tayo ay buhay pa. Kapatid, marami na buhay, namatay sa mundong ito na hindi pinapasok ang Panginoon. Kaya ngayon, sila ay nasa impyerno. Sa impyerno po, walang katapusang pagdurusa. Ang tao doon na napupunta sa impyerno, wala na po pagkakataon makaalis sa lugar na yon ng pagdurusa. Yung po ay eternity. Baka hindi niyo po alam, mga kapatid, ang impyerno ay walang katapusan, kaparusahan. Araw at gabi, at walang kamatayan sa impyerno. At maraming mga tao na pupunta doon sapagkat hindi pinakikinggan ng Panginoon. Sapagkat nagmamatigas sa Panginoon, sapagkat naging palalo at mayabang sa Panginoon. Kaya po, mga kapatid, sabi ng Panginoon, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y nasusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Ibig sabihin, hanggat may pagkakataon ka, hanggat may hininga ka, unahin mo na ang Panginoon. Mamaya pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka muna sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo at tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kapatid, pag nagawa mo yung dalawang bagay ngayon, ikaw ay nakinig sa Panginoon. Subalit pag ito ay pinalagpas mo,
Hindi ko alam kung ano mangyayari sa iyo sa araw ng bukas. Maraming mga tao, akala nila mabubuhay pa sila ng mahabang panahon. Hindi nila alam, yun na pala yung huling araw nila sa mundo. Meron akong kasamahan sa business. Bata pa siya, nasa 50 lang ang kanyang edad, subalit naglaro lamang ng basketball, inatake, at siya po ay namatay. Sino makakapagsabi? At nag-iwan siya ng 2 anak na maliliit. So ganun po ang buhay natin, mga kapatid. Ang buhay natin ay parang usok ng sinaing. Pagdakay nandyan, pagdakay nawawala. Ganun po kaiksi ang buhay ng tao. Kaya hanggat nasusumpungan mo siya, hanapin mo na siya, patuloyin mo na siya sa buhay mo. Sapagkat kung ikaw napapakinggan mo to at hindi mo to ginawa, kapatid, wala tayong sisihan. Pag hindi ka pa naligtas, hindi ko na po kasalanan yun. Sapagkat binanggit ko na ang salita ng Diyos sa inyong harapan, ang pagpili sa Panginoon, nasa inyo pong lahat, wala po sa akin. Ako po ay nagpapasalang ng salita ng Diyos. Ang pagpili ay nasa bawat isa sa inyo. Wala po sa akin. Ang kaligtasan nasa bawat isa sa inyo. Wala sa akin. Kaya nga po, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Kapatid, paalala rin po ito sa atin ng Panginoon na parang sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi mo hawak ang oras mo. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa mundong ito. Hindi mo alam kung ano ang oras na ikaw ay mawawala sa mundong ito. Kagaya nga po na sinasabi ko sa inyo, naglaro lang ng basketball, inatake, namatay. Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Ganon din mangyari sa atin. Hindi ko lang alam kung siya'y nakakilala sa Panginoon. Marahil, lahat naman tayo binibigyan ng pagkakataon na makapakinig ng kanyang salita at kaligtas. Wala pang isa sa atin dito ang hindi binibigyan ng pagkakataon na maligtas ng Panginoon. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Subalit, may hangganan po yun. Yung po ang sinasabi ng salita ng Diyos, hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Paano? Pag hindi mo na siya masumpungan, ikaw ang kawawa. Ang tao gusto yung last trip. Ang gusto ng tao, yung sa mamamatay na lang siya. Saka lang niya hanapin ang Panginoon. Paano kung hindi gano'n ang nangyari sa iyo? Bigla ka inatake. Tapos namatay ka. Wala ka ng pagkakataon. Tumawag sa Panginoon at nagsisi. At tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Paano kung gano'n ang nangyari sa atin? Sino ngayon ang talo? Sino ngayon ang kahabag-habag? Ikaw. At ang kaluluwa mo mapupunta sa impyerno, parurusahan doon, araw at gabi, walang katapusan. Eternal po yun. Kaya maraming nasa impyerno ngayon, nagsisisi, humihingi ng second chance sa Panginoon.
Subalit hindi na sila binigyan ng Panginoon sapagkat ang tao merong chance hanggat siya'y nabubuhay. Pag siya'y namatay na, wala nang second chance. Walang purgatorio. Ang sabi ng salita ng Diyos, darating ang takdang araw, ang tao'y mamamatay. At siya'y haharap sa Panginoon. Pupunta siya sa langit o pupunta siya sa impyerno. Langit kapag meron kang relasyon kay Kristo. Langit kapag humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo at tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa. Huwag niyo pong gagawin yan kapag ikaw ay mamamatay na. Kapatid, hanggat ikaw ay malakas pa, hanggat sabi nga rito, hanggat siya'y nasusumpungan mo, ibig sabihin, hanggat ikaw makakahingi pa ng tawad, at hanggat ikaw ay kaya mo pang papasukin si Jesus, tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas, gawin mo na. Gawin mo na sapagkat hindi mo alam ang bukas. Marami sa atin hindi na nagising ngayong araw na ito. Marami sa atin, mga mahal pa natin sa buhay, nabalitaan natin, wala na sa mundong ito. Sapagkat hindi nila nasumpungan ng Panginoon. Hindi nila nasumpungan ng Panginoon hanggat sila'y nabubuhay pa. Hindi nila hinanap ang Panginoon nung sila'y buhay pa. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Mga kapatid, hanggat malapit ang Panginoon, kagaya ngayon, napapakinggan niyo ang salita niya, siya'y malapit sa inyo. Gawin niyo na po. Sumampalataya kayo sa Panginoong Yesus, papasukin niyo siya sa buhay ninyo, tanggapin niyo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Pag yun po, hindi pa natin nagawa, magkakaroon na tayo ng problema niya. Sabi po sa Isaiah 55 verse 7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya. At sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana.
Dito po pinapaalala sa atin ng Panginoon, hanggat ikaw ay buhay pa, may pagkakataon ka pa, lisanin mo na ang masama, lisanin mo na ang kasamaan sa iyong mga lakad, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, at ayusin natin ang ating pag-iisip. Isaiah 55 verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya. So dito pinapapatid sa atin ng Panginoon, tayong mga masasama, lisanin ang masama nating lakad. Ngayon 2026, iwaksin na natin ang mga masasamang lakad natin, mga kapatid. At ang mga liko natin pag-iisip, iwaksin natin ang mga liko natin pag-iisip. Ngayong 2026, tuwirin natin ang ating mga pag-iisip at magiging matuwid lamang yan kung si Jesus ay tatanggapin mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At sabi rito, at manumbalik siya sa Panginoon. Mga kapatid, mga tagabulihan, it's time na manumbalik tayo sa Panginoon. It's time na tumawag tayo sa Panginoon. Ngayong 2026, manumbalik ka sa Panginoon. Mahabag ka sa kaluluwa mo. Mahabag ka sa buhay mo na walang direksyon. At ang kaparusahan ng apoy ng impyerno ay nag-aabang sa iyo. Kung walang Kristo, walang langit na patutunguhan ang tao, mga kapatid. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Si Kristo lamang ang susi papasok sa kaharian ng Diyos Ama. Si Kristo lamang ang ating Panginoon na makapagliligtas sa atin. Wala na pong iba. Ang iba sa atin, pinanganak hanggang mamatay na lang, hindi pa nakakakilala sa tamang Panginoon. Kahabag-habag ang taong iyon. Mga kapatid, kaya nga po kami pinapadala sa inyo ng Panginoon at tuwirang sinasabi namin sa inyo ang tamang mga ngaral ng Panginoon. Ibinabahagi ang pawang katotohanan, hindi paligoy-ligoy. Si Jesus ang tagapagligtas, wala na pong iba. Ngayong 2026, kung hindi si Jesus ang tagapagligtas ko, kapatid, kahabag-habag ka. Wala kang kaligtasan. Impyerno ang bagsak mo pag namatay ka. Yan po ang katotohanan. Mabigat sa umpisa, subalit kapag yan ay tinanggap mo at pinapasok mo si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas mo, ang dulot po niyan ay kapayapaan at kaligtasan sa buhay natin. Kung walang
Kristo, walang kaligtasan. Kung walang Kristo, walang langit. Kung walang Kristo, walang kagalingan. Mga kapatid, mga tagabulihan, ang sabi rito, at kaawan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Ang Diyos ay nagpapatawad ng sagana. Kung ikaw ay magpapakumbaba, pero hanggat ikaw nagmamataas, paano ka patatawarin ng Panginoon? Kung ikaw hindi humingi ng tawad, paano ka patatawarin ng Panginoon? Magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo noong 2025 hanggang ngayon, up to the present, hingi mo ng tawad lahat ng mga kasalanan mo, ikaw ay patatawarin ng Panginoon. Ang sabi rito, ang Panginoon ay mapagpatawad. Mapalad tayo, meron tayong Diyos na mapagpatawad. Mapalad tayo, meron tayong Diyos na mahabagin sa atin at mapagbiyaya sa atin. Mapalad po tayo sapagkat merong mapagmahal na Diyos na tayo ay inuunawa. Subalit mga kapatid, meron kang parte sa kabutihan ng Diyos. Ang parte mo, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Huwag kang mag-iiwan at magtitira. At pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Pag yung dalawang yan, hindi mo pa nagawa, hindi ko na alam kung ang kaligtasan ay susunod pa sa iyo. Sapagkat hindi palagi ang Panginoon ay dito lang ako papupuntahin. Papupuntahin din ako sa ibang lugar. Kaya nga sabi nito, hanggat napapakinggan mo siya, hanggat kasusumpungan mo siya, yung araw na yon, tanggapin mo na siya bilang Panginoon at tani mong tagapagligtas. Sapagkat hindi natin lagi masusumpungan ang Panginoon. Hindi natin laging, hindi ka laging uunawain ng Panginoon, lalo't ikaw mismo ay lumalayo sa Kanya kahit siya ay lumalapit sa iyo. Parang sinasabi ng Panginoon, ako ang Diyos, ikaw ang nangangailangan ng kaligtasan, ikaw pa ang lumalayo sa akin. Kaya nga po mga kapatid, hanggat nasusumpungan natin siya, papasukin natin ang Panginoon ngayong 2026 sa ating mga buhay. Ako po'y mananalangin na sumunod po kayo sa pananalangin. Kung hindi po kayo makasunod, mamaya, agawin nyo ng bahay. Kausapin nyo ang Panginoon. Unahin nyo muna ang kaligtasan ninyo bago kayo magluto, bago kayo gumawa ng inyong mga gagawin sa bahay. Pagdating mo sa bahay, umupo ka, lumuhod ka, ipikit mo ang iyong mga mata, kausapin mo ang Panginoon. At gawin mo, magpakumbaba ka sa Panginoon. Kagaya po ng gagawin ko ngayon. Sumunod po yung gustong sumunod at maligtas. Sabihin po natin, aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat, pinapaalalahanan mo kami na ikaw, hanggat nasusumpungan ka namin, ay hanapin ka namin.
Aming Ama na sa langit, patawarin niyo po. Sumunod po kayo, patawarin niyo po ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan ng 2025 up to the present. Patawarin po lahat ng mga kasalanan ko. Lahat-lahat po, Panginoon. Hindi ko na kaya pang sabihin sa iyo sa dami. Lahat po ng mga kasalanan ko. Patawarin mo po at linisin mo po ako sa anumang kalikuan sa buhay ko. Salamat, Panginoon, ako'y sumasampalataya na patawad mo ko, nalinis mo ko. Kaya naman binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang Panginoon, tangi kong tagapagligtas. Magmula sa araw na to, ako'y sumasampalataya, Panginoon. Ako iyong pinatawad, ako iyong nilinis, ako iyong niligtas. At isinulat mo pa ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Na siyang gate pass ko sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tulungan mo po, Panginoon, sa mga susunod kong gagawin. In Jesus' name, Amen. Ako na lang po magpe-pray. Panginoon, lahat ng mga naririto, nagtitinda, namimili, Panginoon, tulungan mo po sila na yung napakinggan nilang salita ng Diyos ay isabuhay nila. Tulungan mo mag-manifest sa kanila ang salita ng Diyos. Yung hindi nakapag-pray, pagdating sa bahay, Panginoon, tulungan mo silang manalangin. At humingi sila ng tawad, tanggapin nila si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas nila, upang sila ay maligtas. Nang sa gayon, Panginoon, ang kanilang 2026 ay magiging sagana. In the mighty name of Jesus, ikaw na po bahala sa kanilang lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat and God bless you all.